Pinagtaksilan at iniwan sa hirap kasama ang tatlong anak. Habang nagpapakasasa si Rodrigo sa marangyang kasal, si Althea ay hindi luluha para magmakaawa. Darating siya sa altar hindi para humadlang, kundi para bawiin ang bawat sentimong ninakaw sa kanyang pamilya. Isang paghihiganti na binalot sa sutla at puot. Kaya mo bang tiisin ang sakit bago ang matamis na tagumpay? Dito magsisimula ang muling pagbangon. Huwag kang mag-alala, Celestina. Konting tiis na lang at maiiwan ko na ang pabigat na yan dito sa Ilocos. Kukunin ko lang ang pirma niya sa papeles ng lupa ngayong gabi. At pagkatapos, wala na siyang halaga sa akin. Ikaw lang ang kinabukasan ko. Mahal. Ang tinig ni Rodrigo ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa malapot na katahimikan ng gabi. Sa maliit na sulok ng kanilang sala, sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng lampara, napatigil ang mga kamay ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang karayom. Tinatapos ang huling tahi sa botones ng polo na isusuot sana ng kanyang asawa sa pag-alis nito bukas patungong Maynila. Pinagpuyatan ni Althea ang paglalaba at maingat na pamamalansa sa mga gamit ni Rodrigo sa pag-asang ang bawat hibla ng tela ay magdadala ng kaniyang pagmamahal habang magkalayo sila. Sa kabilang silid, mahimbing na natutulog ang kanilang tatlong anak, nananaginip ng mga laruan at masarap na pagkain na ipinangako ng kanilang ama mula sa lungsod. Hindi nila alam, ang kanilang ama ay naghahanda na para sa isang libing. Ang libing ng kaniyang katapatan sa kanilang ina. Ramdam ni Althea ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Tila ba ang dugo sa kanyang mga ugat ay nagiging yelo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Bumaon ang karayom sa kanyang hintuturo, ngunit wala siyang naramdamang hapdi sa balat. Mas matindi ang hapdi ng bawat salitang binitawan ni Rodrigo sa kabilang linya ng telepono. Isang maliit at mapulang butil ng dugo ang pumatak sa maputing tela ng polo. Isang mantsa ng pagtataksil na tila hindi na kailanman mabubura ng kahit anong luha. Dahan-dahang pumasok si Rodrigo sa loob ng sala. Ang kanyang mukha ay balot ng isang maskara ng pag-aalala na dati-rati ay pinaniniwalaan ni Althea ng buong puso. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa ibabaw ng lumang mesa. Ang tunog ng paglapag ng mga papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang pamilya. Althea, kailangan mong pirmahan to. Ngayon, wika ni Rodrigo, ang boses niya ay malambot, ngunit may pilit na pagmamadali. Nag-file na ako ng bankruptcy papers para sa maliit nating negosyo. Ito lang ang paraan para hindi tayo habulin ng mga naniningilingig ng utang habang wala ako. Don't worry, once I get settled sa Manila, kukunin ko kayo. Just trust me, okay? Para sa mga bata to. Tumingin si Althea sa mga papeles. Sa kabila ng kaniyang nanlalabong paningin dahil sa nagbabadyang luha, nabasa niya ang mga salitang Deed of Absolute Sale at ang pangalan ng maliit na lupang iniwan ng kaniyang mga magulang. Ang kaniyang kaisa-isang ari-arian, ang kaisa-isang seguridad ng kaniyang mga anak, ay nais kunin ng lalaking nangako sa kanya ng proteksyon sa harap ng altar. Rodrigo, totoo ba ang lahat ng ito? Tanong ni Althea, ang kaniyang tinig ay isang mahinang bulong na tila hanging naglalakbay sa gitna ng bagyo. Of course! Bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? I'm doing this for us. Wala na tayong oras. Kailangan ko nang umalis bago mag-umaga para hindi ako maabutan ng mga creditors. Sagot ni Rodrigo, ang kanyang inis ay nagsisimulang sumilip sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Pirna na, Althea. Please, kung ayaw mong mapahamak ang mga bata. Sa bawat segundong lumilipas, ang hangin sa loob ng bahay ay tila nauubos. Nilapitan ni Rodrigo si Althea. Hinawakan ang kanyang balikat ng mahigpit, hindi upang magbigay ng kalinga, kundi upang iparamdam ang kaniyang kapangyarihan. Sa ilalim ng banta ng kapahamakan ng kaniyang mga anak, nanginginig na hinawakan ni Althea ang bolpen, ang bawat guhit ng kaniyang pirma
ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Pagkatapos makuha ang papeles, hindi na nag-aksaya ng panahon si Rodrigo. Kinuha niya ang kaniyang maleta nang walang lingon likod. Ang malakas na pagsara ng pinto ay yumanig sa buong kabahayan na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa puso ni Althea. Ngunit ang dilim ng gabi ay hindi pa tapos maghatid ng dusa. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang katahimikan ay muling bumasag. Isang sunod-sunod na malalakas na kalampag sa kanilang pintuan ang gumising sa mga bata. Ang mga sigaw ng mga estranghero sa labas ay tila mga hayop na naghahanap ng biktima. Althea, lumabas ka rito. Ibinenta na ni Rodrigo ang bahay na ito sa amin. Kailangan nyo nang umalis bago sumikat ang araw. Nagyakap ang tatlong bata sa gilid ni Althea. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Tumingin si Althea sa polo na may mantsa ng kanyang dugo. Pagkatapos ay sa kanyang mga anak na walang muwang sa lupit ng mundong ito. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng gabi. Gaano nga ba kalalim ang sugat na kayang iwan ng isang taong ipinangako mong sasamahan hanggang sa huling hininga? Kung ang kaniyang bawat mahal kita ay isa palang patibong para sa iyong tuluyang pagbagsak? Nay, kailan po tayo kakain? Masakit na po ang tiyan ko. Ang boses ni Nathan, ang kaniyang panganay, ay tila isang maliit na patalim na dahan-dahang bumaon sa puso ni Althea. Nakaupo sila ngayon sa ilalim ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping sako at kalawanging yero sa tabi ng dalampasigan. Ang amoy ng dagat na dati-rati ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanya, ay tila naging amoy ng alat at dusa. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa mga siwang ng kanilang pansamantalang tirahan, tila nanunukso sa kanilang kahubaran at kawalan. Tumingin si Althea sa kaniyang mga palad. Ang mga daliring dati ay bihasa sa paghabi ng mga masaselang disenyo sa telang sutla ay nanginginig na ngayon habang hinahawakan ng isang plastik na platito. Mayroon lamang itong ilang subo ng kanin na hinaluan ng asin at kaunting mantika. Ito na ang huling rasyon na ibinigay sa kanila ng isang mabait na mangingisda kaninang umaga. Sandali na lang anak, hahatiin natin ito sa inyong tatlo. Bulong ni Althea. Ang kaniyang boses ay tuyot, tila lupang hindi nadilig ng ulan. Sa loob ng mahabang panahon, pinilit niyang ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kaniyang mga mata na pagod na sa pag-iyak. Hinati niya ang kakaunting pagkain. Ang bawat butil ng kanin ay tila ginto na kaniyang pinag-iingatan. Habang pinapanood niyang kumakain ang kaniyang mga anak, si Nathan, si Sofia at ang bunsong si Lito, naramdaman ni Althea ang isang matinding hapdi sa kaniyang sariling sikmura. Ngunit mas matindi ang hapdi ng kaniyang kalooban. Ang bawat paglunok ng kaniyang mga anak ay isang paalala ng kaniyang kabiguan bilang ina. Nabigyan sila ng maayos na buhay at isang sumbat sa kataksilan ni Rodrigo. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagdurusa, isang anino ang humarang sa liwanag ng papalubog na araw sa pintuan ng kanilang dampa. Si Aling Marites, ang kapibahay nilang kilala sa pagiging mapanghusga at madaldal, ay nakatayo doon habang may bitbit na basket. Nako, Althea, totoo nga pala ang tsismis sa bayan. Akalain mo yun. Mula sa maayos na bahay ay dito kayo pinadpad sa tabing dagat. Sabi ko na nga ba, masyado kang nagtiwala sa asawa mo. Wika ni Aling Marites. Ang kaniyang boses ay puno ng mapait na pampalasa ng pangungutya. Ang balita sa Maynila, si Rodrigo daw ay laging nakikita sa mga malalaking party kasama ang anak ng isang tycoon, nakapustura, dekotse, habang kayo rito ay nagdidildil ng asin. Nanigas ang katawan ni Althea. Ang bawat salita ni Aling Marites ay tila mga latigo na humahagupit sa kaniyang likuran. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itaboy ang babae, ngunit wala na siyang lakas.
Ang kanyang pride ay tila natunaw na kasama ng kanyang mga pangarap. Salamat sa impormasyon, Aling Marites. Pero kung wala kayong ibang sasabihin, kailangan na naming magpahinga. Mahinahon, ngunit may diin na sagot ni Althea. Nag-umpisa ng lumakad palayo si Aling Marites. Ngunit bago siya tuluyang mawala, lumingon siya at inilapag ang basket sa labas ng dampa. Huwag mong isiping naaawa ako sa'yo. Sobra lang itong mga tuyo at kamatis na niluto ko. Ayaw kong mangamoy bulok sa paligid ko. Nang makaalis ang babae, dahan-dahang kinuha ni Althea ang basket. Sa loob niyon ay may ilang piraso ng tuyo at isang balot ng pandesal. Napakagatlabi si Althea. Sa kabila ng masasamang salita, may natitira pa palang kakaunting kabutihan sa mundo. Kahit nabalot ito ng pangungutya. Ngunit ang kabutihang iyon ay hindi sapat para burahin ang katotohanan na sila ay nasa dulo na ng kanilang hangganan. Kinabukasan, lumabas si Althea para maghanap ng trabaho. Bitbit niya ang kanyang bunsong si Lito habang nakasunod ang dalawa pang anak. Naglakad siya sa ilalim ng nakatirik na araw, pumasok sa bawat talyer, karinderya, at patahian sa bayan. Pasensya na, Althea, hindi kami pwedeng kumuha ng may bitbit na bata. Maantala ang trabaho. Ang paulit-ulit na sagot na natatanggap niya. Ang kanyang mga paa ay nagsimula ng magkapaltos. Ang kanyang balat ay namumula na sa init. Ngunit ang mas masakit ay ang tingin ng mga tao. Mga tingin na puno ng awa na may halong pandidire. Dati-rati, siya ang hinahangaan dahil sa kanyang galing sa pagbuborda. Ngayon, siya na ang simbolo ng isang babaeng iniwan at kinalimutan. Nang sumapit ang gabi, bumalik sila sa barong-barong na walang nadadalang kahit isang sentimo. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong na yero, lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila iyak ng langit para sa kanilang kalagayan. Ang bawat patak ng tubig na tumatagos sa butas ng yero ay tila luha na dumadaloy sa pisngi ni Althea. Nilapitan niya si Nathan para ayusin ang higaan nitong karton. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang panganay, muntik na siyang mapatalon. Ang balat ng bata ay tila nagniningas na uling sa init. Ang mga labi nito ay maputla at nanginginig. Nay, giniginaw po ako. Nay, ang bigat ng ulo ko. Ang nanghihinang sambit ni Nathan. Binuhat ni Althea ang anak, niyakap ito ng mahigpit upang bigyan ng init, ngunit ramdam niya ang mabilis na paghinga ng bata. Tumingin siya sa labas, madilim, maulan, at malayo sa kabihasnan. Wala siyang pera, wala siyang gamot, at wala siyang matatakbuhan. Ang kanyang mga anak ay unti-unti nang nauubos sa harap ng kanyang mga mata dahil sa kasalanan ng isang lalaking nagpapakasasa sa karangyaan sa Maynila. Paano mo ililigtas ang iyong anak kung ang tanging mayroon ka na lang ay ang iyong mga panalangin, habang ang langit ay tila bingi sa iyong mga pagsusuma mo? Saan kukuha ng lakas? Ang isang inang, ang sariling katawan ay bumibigay na rin sa gutom at pagod. Umalis ka rito. Hindi ito ospital o charity house para dalhan mo ng may sakit. Ang sigaw ng gwardiya sa trangkahan ng malaking mansyon ay tila kulog na mas masakit pa sa hagupit ng ulan sa labas. Yakap-yakap ni Althea ang nanginginig na katawan ni Nathan. Binalot niya ang anak ng kanyang lumang manipis na balabal. Sinusubukang ibigay ang huling init ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang dalawang pang-anak, sina Sofia at Lito, ay nakakapit sa kanyang laylayan, basa at nanginginig sa ginaw. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamulat sa lupit ng mundong hindi nila maintindihan. Ang mansyon ng mga Soler ay nakatayo sa itaas ng burol, isang dambuhalang istruktura ng semento at bakal na tila nagmamataas sa gitna ng kadiliman. Para kay Althea, ito na ang huling hantungan ng kaniyang pag-asa. Nabalitaan niyang nangangailangan sila ng tagapangalaga para sa matandang may-ari. At kahit sa gitna ng bagyo, nilakad niya ang matarik na daan sa pag-asang may pusong makikinig sa kaniyang pagsusumamo. Awa na po, kuya.
Kahit sa silong lang po muna. Ang anak ko po, nagnininga sa lagnat. Wala po kaming mapupuntahan. Pagmamakaawa ni Althea. Ang kaniyang boses ay basag. Humahalo sa ingay ng hanging humahampas sa mga puno. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na boses mula sa itaas ng beranda ang bumasag sa ingay ng ulan. Ano ang kaguluhang iyan? Bakit may nag-iiyakan sa labas ng aking pamamahay? Isang matandang babae ang lumitaw, may hawak na baston, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, walang pokus, ngunit tila nakakakita ng mas malalim pa sa paningin. Iyon si Lola Dolores. Sa kabila ng kaniyang kapansanan, ang kaniyang tindig ay puno ng awtoridad at pagiging marangal. Senyora, may babae po rito, may dalang mga bata, nagmamakaawa pong pumasok. Paliwanag ng gwardiya. Papasukin sila. Maikling utos ni Lola Dolores. Huwag mong hayaang mamatay ang konsensya mo dahil lang sa ulan. Nang makapasok sa malawak na sala, tila lalong lumiit si Althea. Ang kaniyang mga yapak ay nag-iiwan ng putik sa makintab na sahig. Ang amoy ng mamahaling pabango at lumang kahoy ay tila nanunumbat sa kaniyang amoy pawis at amoy dagat na anyo. Inilapag niya si Nathan sa isang mahabang upuan, hindi alintana kung mabasa man ang mamahaling tela niyon. Lumapit si Lola Dolores, dahan-dahang kinakapa ang hangin hanggang sa mahawakan niya ang noo ni Nathan. Napakainit ng batang ito. Maria, kumuha ka ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Ngayon na. Habang inaasikaso ang bata, nanatiling nakatayo si Althea sa isang sulok, nakayuko, at tila gustong lamunin ng lupa. Ngunit sa kaniyang pananatili roon, napansin ng kaniyang mga mata ang isang bagay sa ibabaw ng lamesa. Isang antigong tila belo o mantilya na gawa sa masaselang burda, ngunit punit-punit na ito at tila malapit nang maging basahan. Huwag mo nang tignan yan, wika ni Lola Dolores. Tila ramdam ang titig ni Althea. Iyan ang huling alaala ng aking ina. Pinakasira na ito ng panahon, katulad ng aking mga mata. Walang sino man sa bayang ito ang may kayang ayusin ang ganoon kadelikadong burda. Hindi nakapagsalita si Althea. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bulsa ang kaisa-isang bagay na hindi niya binitawan sa gitna ng kanilang paglikas, ang kaniyang maliit na lalagyan ng karayom at sinulid. Ang kaniyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa takot ay tila biglang naging panatag. Lumapit siya sa lamesa at sa ilalim ng liwanag ng chandelier, sinimulan niyang pagdugtungin ang mga nasirang hibla. Ang bawat tusok ng karayom ni Althea ay tila isang panalangin. Ang kaniyang mga daliri ay sumasayaw sa ibabaw ng tela. Binubuhay ang mga lanta ng bulaklak ng burda. Sa bawat hila ng sinulid, inilalagay niya ang lahat ng kaniyang pait, ang lahat ng kaniyang pag-asa para sa kaniyang mga anak. Nakalimutan niya ang kaniyang gutom, nakalimutan niya ang kaniyang pagod. Ang tanging mahalaga ay ang mabuhay muli, ang kagandahan sa gitna ng pagkakasira. Pagkalipas ng ilang oras, tumigil si Althea. Ang mantilya ay tila himalang naging buo muli, tila hindi kailanman nasira. Hinawakan ito ni Lola Dolores. Dahan-dahang pinasadahan ng kanyang mga daliri ang bawat tahi. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging matigas, ito ay lumambot at tila may luhang nagniningning sa kanyang mga bulag na mata. Ang bawat tahi ay pantay. Ang bawat buhol ay tila gawa ng isang taong may busilak na puso, bulong ng matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga paltos at kalyo sa palad ng nakababatang babae. Ang mga kamay na ito, hindi ito kamay ng isang pulubi. Ito ay mga kamay ng isang manggagawa na dumaan sa apoy. Hinarap ni Lola Dolores si Althea, bagamat hindi siya nakakakita. Tila tumatagos ang kanyang tingin sa kaluluwa nito. Maraming pumupunta rito para humingi ng pera. Maraming nagkukunwaring mabait para sa aking kayamanan.
Pero ikaw, inayos mo ang aking alaala bago mo pa man hingin ang iyong sariling kaligtasan. Sandaling namayani ang katahimikan sa malaking sala. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Nathan na ngayon ay himbing na sa tulog dahil sa gamot at ang unti-unting paghina ng ulan sa labas. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito, Althea? Bakit mo ibinibigay ang iyong galing sa isang matandang wala ng silbi sa mundo? Tanong ni Lola Dolores. Ang kaniyang boses ay puno ng pagtataka at isang uri ng pangungulila. Napatingin si Althea sa kanyang mga anak na mahimbing na ring natutulog sa sahig na may carpet. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Dahil alam ko po ang pakiramdam ng mawasak, Lola. At alam ko rin po na minsan, ang kailangan lang natin ay isang taong maniniwalang maaari pa tayong maging buo muli. Ang bawat hibla ng tela ay may sariling kwento, Althea. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig. Ang malumanay na boses ni Lola Dolores ay naging musika sa mga pandinig ni Althea sa loob ng nagdaang mga linggo. Sa loob ng mansyong yon, tila huminto ang malupit na ikot ng mundo para sa kanya at sa kanyang mga anak. Wala na ang amoy ng alat at lansa ng dalampasigan. Pinalitan ito ng halimuyak ng lavender at bagong luto na tinapay. Ngunit sa likod ng marangyang mga kurtina at naggagandahang kasangkapan, ramdam ni Althea ang isang uri ng lungkot na mas malalim pa sa kaniyang pinagdaanang hirap. Araw-araw, ang gawain ni Althea ay hindi lamang ang pag-aalaga sa pisikal na pangangailangan ng matanda. Siya ang nagsisilbing mga mata nito. Inilalarawan niya kay Lola Dolores ang kulay ng dapit hapon sa labas ng bintana, ang dahan-dahang pagbuka ng mga talulot ng rosas sa hardin, at ang bawat ngiti ng kaniyang mga anak na ngayon ay unti-unti nang bumabalik ang sigla. Lola, ang langit po ngayong hapon ay kulay dalandan na may bahid ng lila, tila isang telang seda na katatapos lang ilubog sa tina. Paglalarawan ni Althea habang maingat na sinusuklay ang mapuputing buhok ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Dolores. Seda, mahilig ang anak ko sa mga ganyang bagay. Si Joaquin. Napaligiran siya ng lahat ng karangyaan sa mundo, ngunit nakalimutan niyang tignan ang mga simpleng kulay na sinasabi mo. Dito unang narinig ni Althea ang pangalan ni Don Joaquin na may halong pait. Nalaman niya na ang dambuhalang korporasyon na kinalulubugan ng kaniyang asawang si Rodrigo ay pinatatakbo ng pamilya ni Lola Dolores. Ngunit may lamat ang relasyon ng mag-ina. Sa kabila ng yaman, ang mansyong ito ay naging isang gintong kulungan para sa matandang bulag. Kinalimutan ng kaniyang sariling dugo na mas pinahalagahan ang kapangyarihan kaysa sa kalinga. Minsan, ang mga taong may malilinaw na mata ang siyang tunay na bulag, Althea. Dagdag ni Lola Dolores, ang kaniyang tinig ay tila isang babala. Nakikita nila ang kislap ng ginto, pero hindi nila napapansin ang dumi sa kanilang sariling budhi. Di isang gabi, habang nag-aayos ng silid-aklatan, aksidenteng nakakita si Althea ng isang lumang pahayagan na naiwan sa ilalim ng lamesa. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang larawan sa society page. Naroon si Rodrigo, suot ang isang mamahaling tuksido, nakangiti at nakayakap sa isang magandang babae na kinilala bilang si Celestina, ang tagapagmana ng isang dambuhalang imperyo. Ang caption ay tila isang sampal sa kanyang mukha. The Power Couple of the Year, Rodrigo and Celestina's Grand Engagement. Nabitawan ni Althea ang hawak na pamunas. Napakapit siya sa gilid ng estante habang ang kanyang paningin ay nagdidilim. Habang siya ay nagkandara pa sa putik para lamang mabuhay ang kanilang mga anak, si Rodrigo ay naglalakad sa ibabaw ng pulang carpet. Ipinagmamalaki ang kaniyang bagong buhay na itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Ramdam ni Althea ang pag-akyat ng init sa kaniyang dibdib, isang halo ng matinding pait at isang bagong uri ng determinasyon. Althea,
Bakit tumigil ang iyong paggalaw? Nararamdaman ko ang bigat ng iyong paghinga. Ang boses ni Lola Dolores mula sa pinto ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Dali-daling pinahid ni Althea ang kanyang luha at itinago ang dyaryo sa likod ng kanyang balakang. Wala po ito, Lola. May naalala lang po ako. Lumapit ang matanda. Gamit ang kanyang baston para pakiramdaman ang bawat hakbang. Nang makalapit siya kay Althea, hindi siya nagsalita. Sa halip, hinawakan niya ang pisngi ng babae. Ang kanyang mga daliri, bagamat kulubot, ay tila may kapangyarihang basahin ang bawat emosyong nakatago sa balat ni Althea. Ang galit ay parang apoy. Anak, kapag hinayaan mong lumiyab ng walang kontrol, ikaw ang unang tutupukin nito. Pero kapag natutunan mo itong paamuhin, maaari mo itong gamitin para magsilbing liwanag sa iyong landas. Bulong ni Lola Dolores. Kinuha ng matanda mula sa kaniyang bulsa ang isang antigong susi na gawa sa tanso. May mga disenyo ng masaselang ukit na tila mga hibla ng sinulid. Inilagay niya ito sa palad ni Althea at isinara ang mga daliri nito. Itago mo ito ng mabuti. Ang susing ito ay hindi para sa isang pinto na gawa sa kahoy o bakal. Ito ang susi sa isang katotohanang matagal nang ibinaon ng mga taong akala nila ay sila ang nagpapatakbo ng mundong ito. Darating ang araw, kakailanganin mo itong gamitin, hindi para manakit, kundi para bawiin ang nararapat para sa iyong mga anak. Nagtaka si Althea. Ang bigat ng susing iyon ay tila mas mabigat pa sa kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Lola Dolores na ang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, ngunit may isang uri ng katiyakang tila nakikita na ang hinaharap. Anong lihim ang itinatago ng susing ito sa loob ng isang mansyong puno ng pangungulila? At hanggang kailan kayang tiisin ni Althea ang hapdi ng makita ang kaniyang asawa sa bisig ng iba habang hawak niya ang isang kapangyarihang hindi pa niya lubos na nauunawaan? Althea, huwag mong hayaang mamatay ang katotohanan kasama ng aking huling hininga. Ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Lola Dolores ay tila isang kapos na pagsusumamo, mabuhay at puno ng hirap. Ang silid na dati-rati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak, ay nabalot na ngayon ng amoy ng gamot at ng tila nanunuot na lamig ng papalapit na pamamalam. Sa loob ng 3 araw, hindi umalis si Althea sa tabi ng kama ng matanda. Ang kaniyang mga mata ay namumula at malalim na ang bakas ng puyat, ngunit ang kaniyang mga kamay ay nananatiling matatag sa pagpunas ng pawis sa noo ng kaniyang pangalawang ina. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Ang bawat patak nito sa bubong ay lumilikha ng isang mabigat at malungkot na ritmo na sumasabay sa mahinang pag-usad ng oras. Para kay Althea, ang bawat paghinga ni Lola Dolores ay isang regalong ayaw niyang matapos. Sa matandang ito niya naramdaman ang pagkalingang ipinagkait sa kanya ng sariling asawa. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Magpalakas po kayo. Kailangan pa kayo ng mga bata. Kailangan ko pa po kayo. Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay basag sa gitna ng pinipigil na hikbi. Hinawakan ni Lola Dolores ang kamay ni Althea. Ang kanyang kapa ay mahina na ngunit ang determinasyon sa kanyang mga bulag na mata ay nananatiling buhay. Ang susing ibinigay ko sa iyo, Althea, iyon ang magtuturo sa iyo sa isang silid sa ilalim ng mansyong ito. Doon nakatago ang mga dokumentong magpapatunay kung paano ninakawan ng sarili kong anak ang kumpanya at kung paano niya ginamit ang mga taong katulad ng asawa mo para sa kaniyang kasakiman. Huminga ng malalim ang matanda, isang hiningang tila humuhukay sa kaniyang huling lakas. Ang kayamanan ko ay hindi sapat para pawiin ang iyong dusa, ngunit ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo at sa iyong mga anak. Ipangako mo sa akin na hindi mo hahayaang yurakan muli ang iyong dangal.
Ipinapangako ko po, Lola. Ipinapangako ko, sagot ni Althea habang ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kaniyang mga pisngi. Sa huling sandali, isang payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Dolores. Ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Althea ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa ang kanyang huling hininga ay tuluyang lumabas, kasabay ng muling katahimikan ng gabi. Walang malakas na iyak, walang hiyaw. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpihitit ng pinto at ang tunog ng mga yapak ng sapatos sa makintab na sahig. Si Don Joaquin ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang tindig ay matigas. Ang kanyang mukha ay tila lilok sa bato. Walang bahid ng emosyon sa kabila ng pagpanaw ng kaniyang sariling ina. Ngunit napatigil siya nang makita si Althea na nakaluhod sa tabi ng kama, yakap ang kamay ng matanda habang tahimik na yumayanig ang kanyang mga balikat sa pag-iyak. Nakita ni Joaquin ang isang uri ng pagdadalamhati na hindi niya kailanman naramdaman. Isang tapat at busilak na pag-ibig mula sa isang estrangherong itinuring na pamilya ng kaniyang ina. Sapat na yan. Ang malamig na boses ni Joaquin ay pumutol sa katahimikan. Makaalis ka na. Ako na ang bahala rito. Tumingala si Althea. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kanyang lumbay. Hindi siya natakot sa kapangyarihan ng lalaking nasa harap niya. Hindi siya basta-basta ito, Don Joaquin. Siya ang iyong ina. At sa kanyang huling sandali, ang pangalan niyo ang kanyang hinanap. Ngunit ang kanyang nahanap ay ang kanyang sariling kalungkutan. Bago pa makasagot si Joaquin, isang lalaking naka-Amerikana at may bitbit na briefcase ang pumasok sa silid. Siya ang abogado ng pamilya, si Attorney Salgado. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitignan ang lahat ng naroon. Don Joaquin, bago niyo pa man simulan ang pag-aayos sa burol, may kailangan akong basahin na huling habilin ni Senyora Dolores, wika ng abogado. Lalong naging mabigat ang hangin sa loob ng silid. Binuksan ni Attorney Salgado ang isang sobre na may selyo ng wax. Binasa niya ang bawat salita ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng aking personal na pag-aari, kasama ang 40% ng shares sa Solar Real Estate Group, ay itinatalaga ko sa ilalim ng pangalan ni Althea Mendoza. Siya ang aking magiging tanging tagapagmana sa kondisyong gagamitin niya ang kapangyarihang ito para sa ikabubuti ng mga naapi at para sa paghahanap ng katarungang matagal ng ipinagkait. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingi. Ang mukha ni Don Joaquin ay namutla. Ang kanyang mga kamao ay nag-igting sa galit at pagkalito. Tumingin siya kay Althea, ang babaeng itinuring niyang hamak na katulong lamang, na ngayon ay may hawak na ng kapalaran ng kanyang kumpanya at ng kanyang sariling leeg. Ngunit si Althea ay hindi nakatingin sa abogado o kay Joaquin. Ang kanyang paningin ay nananatili sa payapang mukha ni Lola Dolores. Ramdam niya ang bigat ng tansong susi sa loob ng kanyang bulsa. Isang yugto ng kanyang buhay ang natapos, ngunit isang mas malaking digmaan ang kakailanganin niyang harapin. Paano nga ba gagamitin ng isang inang walang kahit ano ang isang kapangyarihang sapat para pabagsakin ang isang imperyo? At handa na ba siya sa bagsik ng galit ng mga taong kaniyang babanggain, lalo na ang lalaking dati niyang tinawag na asawa? Ang bawat pahina ng dokumentong hawak ni Althea ay tila isang piraso ng kaniyang sariling laman na pilit na hinuhukay mula sa kaniyang alaala. Sa loob ng lihim na silid sa ilalim ng mansyon, isang silid na tanging ang tansong susing bigay ni Lola Dolores ang nakapagbukas. Ang hangin ay amoy lumang papel at nakatagong katotohanan. Dito, sa gitna ng mga naglalakihang estante ng mga dokumento, nahanap ni Althea ang itim na folder na magbabago sa kaniyang buong pagkatao. Hindi lamang ito listahan ng mga ari-arian. Ito ay isang mapa ng kataksilan. Sa bawat pirma at bawat transaksyon, paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ni Rodrigo. Nakita ni Althea kung paano ginamit ng kanyang asawa
ang kanyang posisyon bilang arkitekto para gumawa ng mga dummy projects sa ilalim ng Solar Real Estate Group. Ngunit ang mas masakit, natuklasan niya ang mga liham na nagpapatunay na sinadya ni Rodrigo na itago ang mga gamot ni Lola Dolores at palalain ang kondisyon nito upang mapilitan ang matanda na ibigay ang kumpanya sa kanyang anak na si Joaquin. Ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking kanyang ipinagluto at ipinagburda ng mga pangarap ay isang mamamatay tao sa paraang hindi gumagamit ng patalim. Pinatay niya ang kapayapaan ng isang matanda para sa kaniyang sariling ambisyon. Ngayon ay alam mo na kung anong uri ng hayop ang pinapasok mo sa iyong buhay, Althea. Ang boses ni Don Joaquin ay nanggaling sa madilim na sulok ng silid. Nakatayo siya doon. Ang kaniyang mga kamay ay nakapamulsa. Pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa mukha ng babae. Wala na ang kaniyang mapagmataas na tindig. Sa halip, may bakas ng pagod at isang uri ng paghanga sa kaniyang mga mata. Alam ko ang lahat ng iyan, ngunit wala akong lakas ng loob. Napigilan siya dahil kailangan ko rin ang kumpanya. Pag-amin ni Joaquin, ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Ngunit ang aking ina, mas kilala kanya kaysa sa pagkakilala ko sa kanya. Alam niyang ikaw lang ang may pusong sapat na matapang para itama ang lahat ng ito. I can help you, Althea. Mayroon akong mga koneksyon. We can take him down together. Dahan-dahang isinara ni Althea ang itim na folder. Ang tunog ng pagkakadiit ng mga pahina ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kaniyang pagiging biktima. Tumingin siya kay Joaquin hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng may hawak na ngayon ng 40% ng kaniyang kinabukasan. Salamat sa alok mo, Don Joaquin. Ngunit ang laban na ito ay hindi tungkol sa kumpanya o sa pera. Wika ni Althea, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ito ay tungkol sa dangal na kinuha niya sa akin at sa katahimikang ninakaw niya kay Lola Dolores. Ang katarungan ay hindi hinihingi. Ito ay ipinapatupad. At gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Umakyat si Althea sa kaniyang silid sa itaas ng mansyon. Tumayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin na may gintong baybay. Tinitigan niya ang kaniyang sarili. Ang kaniyang mga mata na dati ay laging basa ng luha ay tuyo na ngayon. Tila mga uling na naghihintay na lamang ng mitya. Ang kaniyang mga balikat na dati ay nakayuko, sa bigat ng dusa ay tumuwid ng kusa. Dahan-dahan niyang kinuha ang gunting. Sa isang mabilis na paggalaw, ginupit niya ang kaniyang mahabang buhok na dati ay paboritong haplusin ni Rodrigo. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga tanikala na unti-unting nakakalas. Tinanggal niya ang kaniyang lumang balabal at isinuot ang isang mamahaling damit na sutla na iniwan ni Lola Dolores para sa kaniya. Isang damit na may masaselang borda ng mga bulaklak, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bulaklak ay tila may mga tinik. Kumuha siya ng isang pulang lipstick at maingat na pinintahan ang kaniyang mga labi. Ang kulay nito ay tila ang dugong pumatak sa polo ni Rodrigo noong gabing iwan niya sila, isang paalala ng kaniyang sakripisyo. Nang muli niyang tignan ang kaniyang refleksyon, hindi na niya nakita ang theistis na thimble at karayom na Althea. Ang nasa harap niya ay isang babaeng handang sumabak sa digmaan. Wala nang bakas ng takot, wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat tahi ng katarungan ay dadaan sa butas ng karayom. Bulong niya sa kaniyang sarili. Hinarap niya ang bintana, kung saan tanaw ang malawak na hardin at ang malayong ilaw ng lungsod ng Maynila. Alam niyang nandoon si Rodrigo, nagdiriwang sa kaniyang huwad na tagumpay. Hindi niya alam na ang babaeng kaniyang itinapon sa putikan ay mayroon ng kapangyarihang hilahin siya pababa mula sa kaniyang gintong pedestal. Paano mo haharapin ang isang kaaway na kilala ang bawat kahinaan mo kung ang kaniyang tanging alam ay ang iyong kahapon at wala siyang kamalay-malay sa bagsik ng iyong ngayon? Shaboy, pumirma ka na, Althea. Huwag mo nang pahabain pa ang usapang ito. Isang pirma mo lang at mabibigyan mo ang mga bata ng buhay na hindi mo kailanman maibibigay sa kanila. Ang tinig ni Rodrigo
ay tila isang maruming hangin na dumaan sa gitna ng payapang hapon sa Ilocos. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng kaniyang dating bahay. Ang bahay na siya mismo ang nagbenta sa iba. Ang kaniyang suot na mamahaling barong ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang malaking kaibahan sa tuyot na lupa at alikabok ng kalsada. Sa likuran niya, nakaparada ang isang itim na luxury car na tila isang dambuhalang hayop na naghihintay na lamunin ang katahimikan ng probinsya. Napatigil si Althea sa kaniyang pag-aayos ng mga tuyong dahon sa bakuran. Sa pagkakataong ito, hindi niya isinuot ang kaniyang mga mamahaling damit mula sa mansyon. Pinili niyang isuot ang kaniyang lumang duster at balutin ang kaniyang ulo ng isang kupas na panyo. Nais niyang makita ni Rodrigo ang bersyon ng kaniyang sarili na madaling tapakan. Ang bersyon na akala ng kaniyang asawa ay nananatiling talunan. Karapatan bilang ina? Rodrigo, iyan ba ang hinihingi mo? Tanong ni Althea. Ang kaniyang tinig ay nanginginig, tila isang taong malapit ng sumuko. Hindi mo ba naintindihan? Magpapakasal na ako kay Celestina. Ang pamilya niya ay ang pinakamakapangyarihan sa industriya. Hindi sila tatanggap ng isang manugang na may nakasabit pang asawa at mga anak sa probinsya na naghihirap. Wika ni Rodrigo habang naglalakad ng pabalik-balik. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng hayop ay lumilikha ng tunog sa tuyong lupa. Ibigay mo na sa akin ang mga bata. Gagawin ko silang mga tagapagmana. Pag-aaralin ko sila sa ibang bansa. Kaysa naman dito, nagtitiyaga sila sa tuyo at asin kasama ang isang inang wawalang alam gawin, kundi ang humawak ng karayom. Inilapag ni Rodrigo ang isang x-ray ng dokumento sa ibabaw ng kawayang lamesa. Ito ay isang waiver of parental rights. Isang dokumentong nagsasabing kinalilimutan na ni Althea ang pagiging ina para sa perang kaniyang matatanggap. Paano mo nagagawang itapon ang lahat, Rodrigo? Yung mga dokumentong pinapirmahan mo sa akin noon, yung mga proyekto sa Solar Group, totoo bang ninakawan mo sila? Tanong ni Althea habang dahan-dahang lumalapit. Ang kaniyang mukha ay balot ng huwad na kawalan ng pag-asa. Totoo bang pinabayaan mo si Lola Dolores para makuha mo ang tiwala ni Joaquin? Tumawa si Rodrigo, isang tawang puno ng kayabangan at kawalan ng pakiramdam. Althea, napakawalang muwang mo pa rin. Sa mundong ito, ang katarungan ay para lang sa mga matatalino. Oo, nakuha ko ang gusto ko dahil alam ko kung paano gamitin ang kahinaan ng matandang iyon. Si Joaquin ay isang hangal na hindi alam ang kaniyang pinapatakbo. At ikaw? Ikaw ay isang kasangkapan lang na nagamit ko para makarating sa itaas. Ngayon, pirmahan mo na yan bago pa magbago ang isip ko at tuluyan na kayong mabulok sa lansangan. Kinuha ni Rodrigo ang isang makapal na sobre mula sa kaniyang bulsa at marahas itong inihagis sa paanan ni Althea. Ang sobre ay bumukas at ang mga asul na pera ay nagkalat sa putikan. Ayan, pambili mo ng bagong buhay. Isipin mo na lang na bayad iyan sa mga gabi nating pagsasama. Pirma na. Nanginginig ang kamay ni Althea habang hinahawakan ng panulat. Ang kanyang puso ay kumakaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kaniyang mga mata. Sa ilalim ng kaniyang lumang duster, nakatago ang kaniyang cellphone, tahimik na itinatala ang bawat salita, bawat pag-amin at bawat insulto na binitawan ni Rodrigo. Pinirmahan ni Althea ang papel, ngunit hindi niya ginamit ang kaniyang totoong lagda. Gumawa siya ng isang buhol-buhol na guhit na tila isang sirang sinulid. Dali-daling kinuha ni Rodrigo ang papel. Tinignan ito ng mabilis at ngumisi ng mapangapi. Mabuti naman at natauhan ka na. Huwag mo nang tangkaing hanapin kami sa Maynila. Mula sa araw na ito, patay na ako para sa'yo at ikaw ay isang anino na lang ng nakaraan ko. Sumakay si Rodrigo sa kanyang mamahaling sasakyan. Ang usok mula sa tambutso ay tumama sa mukha ni Althea habang mabilis na humaharurot ang kotse palayo.
Nag-iiwan ng isang makapal na alikabok na tila bumabalot sa buong paligid. Nang mawala na ang ingay ng makina, dahan-dahang tumayo si Althea. Pinulot niya ang cellphone mula sa kaniyang bulsa at pinindot ang stop recording. Tinitigan niya ang nagkalat na pera sa putikan. Ang perang akala ni Rodrigo ay sapat na para bayaran ang kaniyang dignidad. Dahan-dahan niyang tinanggal ang panyo sa kaniyang ulo. Ang kaniyang buhok na maikli at bago ay sumayaw sa hangin. Walang luhang pumatak sa kaniyang mga pisngi. Ang kaniyang mga mata ay tila naging mga diamante sa tigas at kislap. Akala mo ay natalo mo ako muli, Rodrigo. Bulong ni Althea sa hangin. Ngunit hindi mo alam na ang perang ito ang gagamitin ko para bumili ng kabaong para sa iyong ambisyon. Hanggang kailan mo kayang ipagmalaki ang iyong mga ninakaw na hiyas kung ang mismong pundasyon ng iyong palasyo ay gawa sa mga kasinungalingang handa nang gumuho sa isang kalabit lamang? Akala mo ba ay ikaw lang ang biktima rito, Althea? Pareho lang tayong bilanggo ng mga kasinungalingan ng lalaking yon. Ang boses ni Celestina ay malamig, matigas, at tila kristal na dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Sa loob ng kanyang pribadong silid sa isang marangyang hotel sa Makati, ang paligid ay balot ng amoy, ng mamahaling pabango, at mga sariwang bulaklak na inilaan para sa kaniyang nalalapit na kasal. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin. Suot ang kaniyang gown na gawa sa pinakamahal na sutla, ngunit ang kaniyang refleksyon ay hindi nagpapakita ng isang masayang bride. Nakatayo sa likuran niya si Althea. Sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng putik sa kaniyang mga paa. Suot niya ang isang eleganteng itim na terno na nagpatingkad sa kaniyang maikli at maayos na buhok. Ang kaniyang tindig ay kasing tigas ng mga gusali sa labas ng bintana. Ang pagkakaiba ng kanilang anyo. Ang isa ay puti at tila anghel. Ang isa ay itim at tila anino ng katotohanan, ay lumilikha ng isang mabigat na tensyon sa loob ng silid. Inilapag ni Althea ang kaniyang cellphone sa ibabaw ng vanity mirror. Sa isang pindot, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Rodrigo mula sa recording. Ang kaniyang pag-amin sa pagnanakaw, ang kaniyang pag-insulto kay Celestina bilang isang paraan lang para yumaman, at ang kaniyang pagtataksil sa sariling pamilya. Narinig mo na ang kailangan mong marinig, Celestina. Wika ni Althea. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Hindi ako pumunta rito para sirain ang araw mo. Pumunta ako rito para iligtas ang natitirang dangal mo bago ka tuluyang mabulok sa piling ng isang ahas. Dahan-dahang lumingon si Celestina. Ang kaniyang mga mata ay mamasa-masa, ngunit walang luhang pumatak. Hinawakan niya ang masaselang tela ng kaniyang gown, ang mismong telang akala niya ay simbolo ng kaniyang kaligayahan, ngunit ngayon ay tila isang sumpa na nakabalot sa kaniyang katawan. Alam ko, bulong ni Celestina, isang pag-amin na tila isang mabigat na sikretong matagal nang ibinaon. May mga gabi na nararamdaman ko ang kaniyang panlalamig. May mga pagkakataon na nakikita ko ang kaniyang mga lihim na tingin sa telepono. Pero ang tatay ko, ang kumpanya, kailangan nila ng isang tagapagmana na magpapatuloy ng aming pangalan. Lumapit si Althea, hindi upang manakit, kundi upang ipakita ang isang uri ng pagkakaisa na tanging mga babaeng nasaktan lamang ang makakaunawa. Ang pangalan ay walang halaga kung ang pundasyon nito ay gawa sa luha ng ibang tao. Celestina, ninakawan niya ako ng lupa, ninakawan niya ako ng tahanan, at ninakawan niya si Lola Dolores ng kanyang huling katahimikan. Hahayaan mo bang manakaw niya rin ang buong buhay mo? Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawang babae. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang malalayong busina ng mga sasakyan sa ibaba. Sa sandaling iyon, ang hiyang-hiya at puot ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong plano.
Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Celestina. Ang kaniyang mga labi ay nag-igting. Ang kasal ay tuloy. Sagot ni Althea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang muka. Gusto kong makita ng buong mundo kung paano mo isusuot ang singsing at kung paano ko naman huhubaran ang kanyang maskara sa harap ng lahat ng taong kanyang niloko. I want him to reach the highest peak of his ambition because the fall will be much more painful. Kinuha ni Celestina ang isang maliit na gunting mula sa kaniyang mesa. Hindi niya ginupit ang kaniyang buhok, kundi ang isang maliit na hibla ng sutla mula sa laylayan ng kaniyang mamahaling gown. Inabot niya ito kay Althea. Para sa bawat tahi ng sakit na idinulot niya sa iyo, wika ni Celestina. Bukas, sa altar, hindi lang ikaw ang maniningil. Sabay nating tatapusin ang sarswelang ito. Nang lumabas si Althea sa silid, ang kaniyang mga hakbang ay tila may kasamang lakas ng lahat ng mga babaeng naging biktima ng kataksilan. Hindi na siya nag-iisa. Ang kaniyang laban ay naging laban na rin ng babaeng dapat sana ay kaniyang kaagaw. Ngunit sa likod ng kanilang alyansa, isang katanungan ang nananatiling nakabitin. Sapat na ba ang paglalantad ng katotohanan para mapigilan ang isang lalaking wala ng kinatatakutan? O mayroon pang huling alas si Rodrigo na hindi nila inaasahan? Ang bawat dambuhalang kandelabra sa loob ng katedral ay tila mga saksi na naglalabas ng malamig na liwanag, habang ang halimuyak ng libu-libong puting liryo ay bumabalot sa hangin. Isang amoy na dapat sana ay sumisimbolo sa kadalisayan. Ngunit ngayon ay tila amoy ng isang marangyang burol. Narito ang lahat ng makapangyarihang tao sa Maynila. Suot ang kanilang mga maseselang seda at kumikinang na hiyas. Naghihintay sa pag-iisang dibdib na magbubuklod sa dalawang dambuhalang imperyo. Sa harap ng altar, nakatayo si Rodrigo. Ang kanyang barong na gawa sa pinakamahal na pinya ay tila kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang mukha ay balot ng isang nangiting puno ng tagumpay. Sa kanyang isipan, ang bawat hakbang ng kanyang plano ay nagtagumpay. Ang lupain sa Ilocos ay nasa kanyang mga kamay na. Ang kanyang mga anak ay naisantabi. At si Althea ay itinuring na lamang niyang isang masamang panaginip na kinalimutan na ng panahon. Ramdam niya ang bigat ng gintong singsing sa kanyang bulsa. Ang susi sa kanyang tuluyang pag-akyat sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit ang katahimikan ng seremonya ay biglang bumasag ng bumukas ang malalaking pintuan ng katedral. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay yumanig sa loob ng simbahan, dahilan upang mapalingon ang lahat. Hindi ito ang bride. Isang babae ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng aisle. Suot niya ang isang midnight blue na terno na may maseselang burda ng mga gumamela at tinik. Isang disenyong tila may sariling buhay, tila bawat tahi ay may dalang sumpa at panalangin. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang tunog na tila tibok ng pusong naghahanap ng katarungan. Ang kanyang maikli at maayos na buhok ay lalong nagpatingkad sa kanyang mga matang, tila mga diamanteng nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. Ito si Althea. Naramdaman ni Rodrigo ang biglang panunuyot ng kaniyang lalamunan. Ang kaniyang mga kamay na kanina ay payapa ay nagsimulang manginig. Ang mukhang kaniyang nakikita ay hindi ang Altheang kaniyang iniwan sa putikan. Ito ay isang reyna na tila bumangon mula sa mga abo ng kaniyang kataksilan. Ang bawat sulyap ng mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa kaniyang balat. Nagtatanong kung sino ang misteryosong babaeng ito na may dalang kakaibang awtoridad. Althea? Ang mahinang bulong ni Rodrigo. Isang tunog na tila, isang huling hininga ng kaniyang pagiging kampante. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tawagin ang security, ngunit ang kaniyang dila ay tila napako sa kaniyang ngala-ngala. Sa gilid, nakita ni Althea si Don Joaquin. Ang lalaki ay nakatayo malapit sa unang hanay ng mga upuan. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
habang dahan-dahang tumatango kay Althea. Siya ang kaniyang tahimik na sandigan, ang kaniyang katuwang sa paghabi ng huling bahagi ng sarswelang ito. Ilang saglit pa, ang musika ng katedral ay nagbago. Ang malakas na tunog ng organo ay naghudyat sa pagpasok ng totoong bride. Si Celestina ay naglalakad sa gitna ng aisle, balot ng isang belo na tila hamog na nagtatago sa kaniyang tunay na emosyon. Nang makarating siya sa harap ni Rodrigo, hindi niya ito tinignan sa mga mata. Sa halip, ang kaniyang paningin ay sandaling dumapo kay Althea, na ngayon ay nakatayo sa gilid, tahimik at matatag. Isang hindi binibigkas na pangako ang nagpalitan sa pagitan ng dalawang babae. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Binibigkas ang mga salitang dapat sana ay simula ng isang bagong buhay. Ngunit ngayon ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Rodrigo. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na paghihintay para sa lahat ng naroon. Mayroon bang sinuman sa inyo ang may sapat na dahilan upang hadlangan ang banal na pag-iisang dibdib na ito? Ang tanong ng pari ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong mundo. Naramdaman ni Rodrigo ang pagtulo ng kaniyang pawis mula sa kaniyang noo, tila dugo mula sa isang sugat na hindi na kayang tapalan. Inasahan niyang walang magsasalita. Inasahan niyang ang kanyang yaman at kapangyarihan ay sapat na para patahimikin ang sinuman. Ngunit ang katahimikan ay bumasag nang ang tunog ng isang recording ay biglang umalingaw-ngaws sa mga dambuhalang speaker ng katedral. Isang boses na hindi mapagkakamalan, ang boses ni Rodrigo na umaamin sa kaniyang mga pagnanakaw at sa kaniyang pangmaliit sa kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita. Ang boses ni Althea ay pumutol sa ingay ng recording habang siya ay humahakbang patungo sa gitna ng altar. Ito ay tungkol sa pagpapakita kung anong uri ng dumi ang itinatago sa likod ng isang makinang na barong. Lumingon si Rodrigo, ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at puot. Ngunit bago pa siya makakilos, ang pintuan ng katedral ay muling bumukas. At sa pagkakataong ito, hindi mga bisita ang pumasok, kundi ang mga anino ng katarungang matagal na niyang tinatakasan. Ano ang gagawin mo kung ang mismong altar na akala mo ay hagdan patungo sa langit ay siya palang pintuan patungo sa iyong sariling impyerno? Anong ibig sabihin nito? Guards, paalisin ang babaeng ito. She's insane! Sinisira niya ang kasal ko. Ang boses ni Rodrigo ay pumiyok sa gitna ng kaniyang matinding takot. Ang kaniyang mukha na kanina ay punong-puno ng garbo ay naging kulay abo. Tila isang bangkay na pilit na pinatindig. Ang mga bisita sa katedral ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula sa nanginginig na groom patungo sa kalmado at marangal na si Althea. Ang bawat bulong ay tila mga bubuyog na nagdadala ng lason sa pandinig ni Rodrigo. Humakbang si Althea ng mas malapit. Ang bawat daiti ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kaligayahan ni Rodrigo. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang asul na folder, ang dokumentong magsisilbing kabaong ng lahat ng ambisyon ng lalaking nasa harap niya. Ang tanging baliw dito, Rodrigo, ay ang taong naniwalang maaari siyang bumuo ng palasyo sa ibabaw ng mga pangarap na kaniyang dinurog. Wika ni Althea. Ang kaniyang boses ay hindi malakas, ngunit tumatagos hanggang sa dulo ng katedral. Hindi mo na ako mapapaalis, sapagkat sa ilalim ng huling habilin ni Senyora Dolores Soler, ako ang humahawak ng 40% ng shares ng Soler Real Estate Group. Sa madaling salita, Rodrigo, ako na ngayon ang may-ari ng bawat pangarap na ninakaw mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Ang ama ni Celestina, si Don Alberto, ay tumayo mula sa kanyang upuan
Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Don Joaquin sa tabi ni Althea. Totoo ang sinasabi niya, Alberto. Pagpapatunay ni Joaquin, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Napatunayan na ng aming mga abogado ang paglilipat ng shares. At hindi lang iyan. Hawak din namin ang mga ebidensya ng malawakang pangungupit ni Rodrigo sa pondo ng kumpanya para pondohan ang kaniyang mapagpanggap na pamumuhay. Lumingon si Rodrigo kay Celestina. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Umaasang may kakapitan pa siyang huling pag-asa. Celestina, mahal, huwag kang maniwala sa kanila. Pakanalang nila ito para paghiwalayin tayo. Mahal kita, alam mo yan. Dahan-dahang itinaas ni Celestina ang kaniyang mga kamay at tinanggal ang kaniyang belo. Ang kaniyang mukha ay hindi bakas ng luha, kundi ng isang matinding pandidiri. Sa isang mabilis na paggalaw, binuhat niya ang kaniyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rodrigo. Ang tunog ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral, tila isang hatol na wala ng bawian. Mahal? Ang tanging mahal mo ay ang sarili mo, Rodrigo. Ani Celestina, ang bawat salita ay parang yelong tumutusok. Salamat kay Althea. Nalaman ko ang lahat. Nalaman ko kung paano mo ginamit ang tatay ko at kung paano mo itinapon ang pamilya mo sa Ilocos na parang mga basura. Ang kasal na ito? Tapos na ito bago pa man nagsimula. Inihagis ni Celestina ang kaniyang buke ng mga puting liryo sa paanan ni Rodrigo. Ang mga talulot ay nagkalat sa sahig, tila mga sirang pangarap na tinatapakan na ngayon ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, ang malalaking pintuan ng simbahan ay muling bumukas. 4 na mga lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Ang kanilang mga yapak ay mabigat at may dalang katiyakan. Lumapit sila kay Rodrigo na ngayon ay nakaluhod na sa harap ng altar. Tila isang rebultong gumuho sa sarili nitong bigat. Architect Rodrigo Mendoza, you are under arrest for financial fraud, estafa, and falsification of public documents. Wika ng opisyal. Naramdaman ni Rodrigo ang malamig na bakal ng posas sa kaniyang mga pulso. Ang kaniyang mga mata ay naghahanap kay Althea, naghahanap ng kahit konting awa na dati-rati ay laging nakahanda para sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay isang babaeng wala ng bakas ng sakit, isang babaeng malaya na sa kaniyang mga tanikala. Althea, please, ang mga bata. Isipin mo ang mga bata. Pagsusumamo ni Rodrigo habang pilit siyang itinatayo ng mga pulis. Tumingin si Althea ng diretso sa kaniyang mga mata. Iyan ang ginagawa ko, Rodrigo. Iniisip ko ang mga bata. At titiyakin ko na hinding-hindi na sila magkakaroon ng amang. Ang tanging itinuro sa kanila ay kung paano maging isang traidor. Habang hinihila si Rodrigo palabas ng katedral, ang mga bisita ay dahan-dahang tumatabi. Tila ayaw madikitan ng kaniyang kahihiyan. Ang ingay ng mga yapak at ang mahinang pag-iyak ni Rodrigo ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang mapayapang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa puso ni Althea. Naiwan si Althea sa gitna ng aisle, lumapit sa kanya si Don Joaquin at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kaniyang balikat. Ngunit bago pa makapagsalita ang lalaki, isang maliit na bata ang tumakbo mula sa likuran at yumakap sa binti ni Althea. Si Lito iyon, ang kaniyang bunso, kasunod sina Nathan at Sofia. Nay, tapos na po ba? Uuwi na po ba tayo? Tanong ni Lito. Niyakap ni Althea ang kaniyang mga anak ng mahigpit. Tagumpay. Isang anino ng pag-aalala ang tagumpay. Isang anino ng pag-aalala ang dumaan sa kaniyang isipan nang makita niya ang isang pamilyar na mukha sa labas ng simbahan, isang mukhang hindi niya inaasahang makikita sa araw na ito. Ano ang lihim na dala ng taong ito? At handa na ba si Althea na harapin ang huling bahagi ng kaniyang nakaraan na tila ayaw pa siyang pakawalan? Ang lupang ito
ay hindi lamang binuo ng semento at bato, kundi ng mga pangarap na itinahi sa bawat patak ng pawis at luha. Ang boses ni Althea ay marahan, tila isang haplos ng hanging amihan sa mga dahon ng tobako sa Ilocos. Nakatayo siya sa harap ng kanyang lumang tahanan, ang bahay na dati ay puno ng pait, ngunit ngayon ay muling nabubuhay sa ilalim ng init ng sikat ng araw. Ang mga bintana na dati ay nakapinid at puno ng alikabok ay nakabukas na ngayon. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin mula sa dagat. Ang bakuran na dati ay tuyot ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay dahil sa mga bagong tanim na bulaklak. Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Rodrigo sa katedral sa Maynila. Sa kaniyang pagbabalik sa probinsya, hindi bitbit ni Althea ang yabang ng kaniyang yaman. Sa halip, bitbit niya ang isang layunin. Binili niya muli ang kaisa-isang lupang iniwan ng kaniyang mga magulang at higit pa roon, itinayo niya ang Hibla ng Dolores, isang X-ray na patahian at X-ray na sentro ng sining para sa mga inang biktima ng karahasan at kataksilan. Sa loob ng malawak na silid ng kaniyang X-ray na workshop, ang tunog ng mga kahoy na habihan ay lumilikha ng isang payapang ritmo. Ang bawat paggalaw ng mga sinulid, ang paghila ng kahoy na panggipit, ay tila isang kanta ng pagkakaisa. Walang malakas na ingay. Tanging ang mahinang daiti ng mga tela at ang mahinhing tawanan ng mga kababaihang dati ay nakayuko sa dusa. Ngunit ngayon ay mayroon ng sariling pagkakakitaan. Nay, tignan niyo po. Natapos ko na ang borda sa laylayan ng damit na ito. Ang masayang boses ni Sofia ay pumutol sa pagmuni-muni ni Althea. Lumapit si Althea at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Tumingin siya sa gawa ng bata. Isang disenyo ng isang ibon na lumilipad mula sa isang sirang hawla. Isang mapait, ngunit matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sining na dati ay naging sandata niya para mabuhay ay naging pamana na ngayon para sa kanyang mga anak. Sa kalagitnaan ng hapon, isang pamilyar na anino ang humarang sa pintuan. Si Aling Marites iyon. Ang babaeng dati ay puno ng pangungutya ay nakatayo doon, nakayuko at tila liliit sa kahihiyan. May hawak siyang isang maliit na basket ng mga sariwang mangga. Althea, maaari ba tayong mag-usap? Ang boses ni Aling Marites ay nanginginig. Wala na ang talas ng kaniyang dila. Lumapit si Althea at tinanggap ang basket. Hindi niya pinairal ang galit. Ang pusong tinuruan ni Lola Dolores ay hindi na marunong magtanim ng puot na walang bunga. Pasensya ka na, Althea. Sa lahat ng mga sinabi ko noon, sa paghusga ko sa iyo nung ikaw ay lugmok na lugmok, bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay basa ng tunay na pagsisisi. Sana ay mapatawad mo ako. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Aling Marites. Para ito sa akin, upang hindi na ako muling mabigatan sa aking paglalakad. Sagot ni Althea habang inaalok ang upuan sa matanda. Lahat tayo ay nagkakamali kapag ang nakikita lang natin ay ang labas ng isang tao. Ngunit ang mahalaga ay narito tayo ngayon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang liham ang iniabot ng isang kartero kay Althea. Galing ito sa kulungan sa Maynila. Hindi na kailangang buksan ni Althea ang sobre para malaman kung ano ang laman niyon. Alam niyang ito ay punong-puno ng mga pagsusumamo ni Rodrigo, mga pangakong magbabago, mga paghingi ng tawad na huli na para sa lahat. Inilapag niya ang sobre sa ibabaw ng lamesa nang hindi ito binubuksan. Ang kaniyang katahimikan ay ang kaisa-isang sagot na nararapat para sa isang taong sadyang pumatay sa pagtitiwala. Nang dapit hapon, dumating si Don Joaquin. Hindi siya nakasakay sa isang marangyang sasakyan. Naglakad lamang siya mula sa dulo ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa habang pinagmamasdan ang ganda ng paligid. Nang makita niya si Althea na nakatayo sa ilalim ng puno ng nara, napatigil siya. Mukhang nahanap mo na ang kapayapaang hinahanap mo, Althea. Wika ni Joaquin, ang kaniyang mga mata
ay nagpapakita ng isang malalim na paghanga. Hindi ko ito nahanap, Joaquin. Itinahi ko ito, bawat hibla, bawat araw. Sagot ni Althea habang nakatingin sa malawak na dagat. Ang kumpanya ay maayos na. Si Celestina ay naging isang matatag na pinuno. Ngunit ang mansyon, tila lalong lumawak dahil wala na ang iyong mga mata na nagbibigay ng kulay sa bawat hapon. Pag-amin ni Joaquin, ang kanyang tinig ay may halong pangungulila. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa pagitan nila, dala ang amoy ng asin at ng mga bagong sibol na halaman. Napatingin si Althea sa kanyang bunsong silito na tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang tawa ay tila isang musika ng kaligtasan. Minsan po, ang isang kwento ay kailangang matapos upang magkaroon ng puwang para sa isang bagong simula, sabi ni Althea habang kinukuha ang kamay ng kaniyang anak. Ngunit sa gitna ng kanilang payapang sandali, napatitig si Althea sa isang lalaking nakatayo sa may dalampasigan, malayo sa kanila ngunit tila pamilyar ang tindig. Ang kanyang puso ay biglang kumaba. Hindi si Rodrigo iyon. Ito ay isang lalaking may dalang mga dokumento na may selyo ng gobyerno. Isang selyo na tila nagpapahiwatig na ang laban para sa kaniyang lupa ay hindi pa pala tuluyang natatapos. Ano ang huling hamon na dala ng estrangherong ito? At handa na ba si Althea na protektahan ang kaniyang bagong mundong itinayo? O meron pa bang isang lihim ang kaniyang mga magulang na hindi pa niya natutuklasan? Huwag kang matakot, Althea. Hindi ako narito para kumuha, kundi para magbigay ng katiyakan sa iyong bukas. Ang boses ng lalaking nakatayo sa harap ni Althea ay baritono at puno ng pormalidad, ngunit may bakas ng respeto. Siya si Ginoong Reyes, isang kinatawan mula sa kawanihan ng mga lupain. Ang mga dokumentong kaniyang hawak na may masaselang selyo ng gobyerno ay hindi pala utos ng pagpapaalis. Sa halip, ito ay ang pinal na desisyon ng korte na nagpapawalang bisa sa lahat ng mga huwad na dokumentong ginawa ni Rodrigo noon. Nalaman namin ang tangka ni Rodrigo na ibenta ang lupang ito sa isang dayuhang korporasyon habang siya ay nasa loob ng re-resemba, paliwanag ni Ginoong Reyes, habang iniaabot ang mga papel kay Althea. Dahil sa tulong ni Don Joaquin at sa mga ebidensyang ibinigay mo, ang lupang ito ay idineklara na ngayong isang heritage site. Ibig sabihin, wala nang sinuman, kahit ang mga creditor ni Rodrigo, ang makakahawak sa iyong tahanan at sa iyong workshop. Naramdaman ni Althea ang biglang pagluwag ng kaniyang dibdib. Ang hanging kaniyang nilalanghap ay tila naging mas matamis, mas malaya. Tumingin siya kay Joaquin na nakatayo lang sa kanyang tabi. Ang mga kamay nito ay nakapamulsa habang may maliit na ngiting nakapaskil sa mga labi. Alam ni Althea na hindi ito aksidente. Si Joaquin ang tahimik na nagtrabaho sa likod ng mga tabing upang matiyak na ang pundasyon ng bagong buhay ni Althea ay hindi na muling mayayanig. Salamat, Joaquin. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Bulong ni Althea, ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Hindi mo kailangang magbayad, Althea. Ang makita kang malaya at masaya ay sapat na kabayaran para sa akin at para na rin sa alaala ng aking ina. Sagot ni Joaquin. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Althea. Ang kaniyang palad ay mainit at magaspang, isang pakiramdam na nagbigay kay Althea ng isang uri ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman kay Rodrigo. Sa loob ng workshop, ang mga kababaihan ay nag-umpisa ng magligpit ng kanilang mga kagamitan. Ang tunog ng mga silya na dahan-dahang inuurong sa sahig at ang marahang pagtiklop ng mga tela ay lumikha ng isang payapang pagtatapos ng araw. Lumabas ang mga anak ni Althea, sina Nathan, Sofia at Lito, at nagtatakbo patungo sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay humahalo sa ingay ng mga alon na humahampas sa pampang. Isang tunog na dati ay nagpapaalala sa kanya ng gutom, ngunit ngayon
ay nagpapaalala na sa kanya ng kalayaan. Bago tuluyang lumubog ang araw, kinuha ni Althea ang huling liham ni Rodrigo mula sa kaniyang bulsa. Hindi pa rin niya ito binubuksan. Sa halip na itago o basahin ang mga kasinungalingan sa loob niyon, dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila huling hibla ng kaniyang nakaraan na tuluyan ng naputol. Hinayaan niyang tangay ng hangin ang mga piraso ng papel patungo sa dagat. Pinanood niya ang mga ito hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang sa gitna ng nag-aalimpuyong alon, hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng tubig. Tapos na, Rodrigo. Ang bawat tahi ng ating nakaraan ay kinalas ko na, bulong ni Althea sa kaniyang sarili. Lumapit si Joaquin sa kaniyang likuran at dahan-dahang ipinatong ang kaniyang baba sa balikat ni Althea. Ramdam ni Althea ang mabagal at panatag na paghinga ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga katawan ay naglaho, pinalitan ng isang init na tila naghihilom sa lahat ng mga latay ng kaniyang puso. Ano ang susunod mong buburdahin, Althea? Tanong ni Joaquin. Ang kaniyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng dapit hapon. Isang bagong kwento, Joaquin. Isang kwento na hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagmamahal na marunong maghintay at rumespeto. Sagot ni Althea. Lumingon siya at tinitigan ang mukha ni Joaquin. Ang kislap sa mga mata ng lalaki ay tila ang unang bituin na sumisibol sa langit. Sa isang marahang paggalaw, hinawakan ni Joaquin ang mukha ni Althea at dahan-dahang inilapit ang kaniyang mga labi sa noo ng babae. Isang halik na puno ng pangako, isang halik na hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalay ng isang bagong bukas. Habang ang kadiliman ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang mga ilaw sa loob ng hibla ng Dolores ay isa-isang bumukas, tila mga alitap-tap na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng gabi. Ang bawat ilaw ay sumisimbolo sa isang buhay na nailigtas, sa isang dangal na naibalik. Ngunit sa kabila ng kanyang kaligayahan, isang huling hamon ang naghihintay kay Althea sa pagpasok niya sa loob ng bahay. Isang hindi inaasahang bisita ang nakaupo sa kanyang sala. Isang babaeng may dalang balita tungkol sa isang lihim na hindi pa nasasabi ni Lola Dolores bago ito mamatay. Isang lihim na maaaring magbukas ng isang pinto na akala ni Althea ay sarado na habang buhay. Handa na ba si Althea na tanggapin ang huling piraso ng kaniyang pagkatao o mas pipiliin niyang iwanan na lamang ang lahat sa lilim ng nakaraan upang mapanatili ang kaniyang bagong nahanap na kapayapaan? Ang bawat dulo ng sinulid ay may kani-kaniyang hantungan at sa wakas, ang masalimuot na borda ng buhay ni Althea ay nakarating na sa kaniyang pinakamagandang bahagi. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang katedral ng mga kasinungalingan sa Maynila. Sa loob ng sala ng kanyang bahay sa Ilocos, ang bisitang naghihintay kay Althea ay walang iba kundi si Celestina. Ngunit hindi na ito ang mapagmataas na tagapagmana na nakilala niya noon. Suot ang isang simpleng puting blusa. Iniabot ni Celestina ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Nahanap ito sa huling safe deposit box ni Lola Dolores Althea. Nakapangalan ito sa iyo, wika ni Celestina, ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan. Sa loob ng kahon ay may isang liham at isang gintong medalyon na may ukit ng isang karayom at isang puso. Ang sulat ni Lola Dolores ay maikli ngunit tumatagos sa kaluluwa. Althea, ang yaman ay lumilipas, ngunit ang dangal na itinahi sa hirap ay mananatiling buhay habang panahon. Hindi kita pinili dahil sa iyong galing, kundi dahil sa iyong pusong marunong maghilom kahit ito ay durog na. Ikaw ang anak ng aking puso. Napatulo ang luha ni Althea, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng kumpirmasyon na sa wakas, siya ay sapat na. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang huling pagkakalas ng anumang bigat na natitira sa kaniyang dibdib. Nagawa na ba niyang magpatawad? Hindi pinatawad ni Althea ang ginawa ni Rodrigo sa paraang ibabalik niya ito sa kaniyang buhay. Ang pagpapatawad para sa kanya
ay ang pagbitas sa tanikala ng puot. Nang mabalitaan niyang si Rodrigo ay hinatulan ng 10 taong pagkabilanggo, naramdaman niya ang isang bahagyang kirot para sa ama ng kanyang mga anak, ngunit hindi na ito naging dahilan para siya ay manghina. Ang katarungan ay naipatupad ng batas at ang kaniyang katarungan ay ang hindi na muling pag-iisip sa lalaking iyon na diyon bago siya matulog. Ang kaniyang puso ay wala ng puwang para sa galit dahil puno na ito ng pagmamahal para sa kaniyang mga anak at sa kaniyang sarili. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Ang hibla ng Dolores ay naging higit pa sa isang patahian. Ito ay naging isang santuwaryo. Tuwing umaga, ang tunog ng mga makinang panahi at ang mahinang usapan ng mga kababaihan ay nagpapaalala kay Althea na ang kaniyang pagbangon ay nagbigay din ng lakas sa iba. Ang kaniyang mga anak ay lumalaking may respeto sa gawa ng kamay at may takot sa Diyos. Si Nathan ay nag-aaral na para maging isang abogado upang protektahan ang mga naaapi, habang sina Sofia at Lito ay masayang naglalaro sa ilalim ng mga puno, malayo sa takot at gutom. Sa piling ni Don Joaquin, nahanap ni Althea ang isang uri ng pag-ibig na hindi nakakasakal. Hindi sila nagmadali. Ang kanilang relasyon ay parang isang maingat na binuburdang tela. Dahan-dahan, matatag, at puno ng respeto. Sa bawat dapit hapon, habang magkahawak kamay nilang pinapanood ang paglubog ng araw, alam ni Althea na hindi na siya kailanman mag-iisa sa gitna ng bagyo. Ang buhay ni Althea ay isang paalala na ang isang babae ay hindi tinutukoy ng lalaking nagtaksil sa kaniya, kundi ng kanyang sariling kakayahang muling buuin ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Itinuro niya sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa dami ng pera o taas ng posisyon, kundi sa katapatan ng layunin at sa tibay ng pananampalataya. Na ang bawat tusok ng karayom ng dusa ay maaari palang maging bahagi ng isang napakagandang disenyo ng tagumpay kung tayo ay may tiyagang tapusin ang ating sariling obra maestra. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Ilocos, ang huling tunog na maririnig ay ang mahinang pag-ugoy ng duyan at ang mapayapang paghinga ng isang inang nahanap na ang kaniyang paraiso sa gitna ng mundong minsan ay naging malupit. Ang kwento ni Althea ay natapos na, ngunit ang kaniyang mga tahi ay mananatiling matibay sa puso ng bawat isang nakarinig sa kaniyang pagsusumamo at pagbangon. At sa pagtatapos ng huling hibla ng kaniyang kwento, nahanap natin ang ating sariling lakas sa gitna ng bawat tahi ng katarungan at pag-asa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa pagbabahagi ng inyong oras upang samahan si Althea sa kaniyang masalimuot ngunit makabuluhang paglalakbay. Isang malaking karangalan para sa akin ang maging tinig sa likod ng mga salitang ito at ang maramdaman na kasama ko kayong nakikinig hanggang sa huling sandali. Habang hinahabi ko ang bawat kabanata ng kwentong ito, lalo na ang mga bahagi kung saan tila wala nang labasan ang pait sa buhay ni Althea, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking sariling puso. May mga gabing tila naririnig ko ang yak ng kanyang mga anak at ang bawat patak ng ulan sa kaniyang munting dampa. Ang kwentong ito ay nagmula sa isang munting kislap ng katotohanang madalas nating makita sa ating paligid. Isang pagkilala sa lahat ng mga babaeng patuloy na lumalaban, nagpapatawad, at muling bumabangon sa kabila ng mga latay ng kataksilan. Nais ko sanang baunin ninyo ang mensahe na ang pag-asa ay parang isang maliit na binhi sa ilalim ng matigas na lupa. Sa tamang panahon at sa tulong ng tiyaga, ito ay sisibol at magiging isang matatag na puno. Huwag nating hayaan na ang dilim ng kahapon ay pumatay sa liwanag ng ating bukas. Ang bawat isa sa atin ay may sariling karayom at sinulid upang itama ang mga punit sa ating sariling tadhana. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungan akong nais iwan sa inyong mga puso. Sa inyong palagay, sapat na ba ang ginawang pagpapatawad ni Althea kay Rodrigo sa pamamagitan ng pananahimik? O nararapat ba na naging mas malupit pa ang kaniyang ganti? Gusto ko ring malaman
Kung ikaw ba ay may katulad na karanasan, kung saan ang iyong katatagan ang naging tanging sandigan mo sa gitna ng unos. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming munting handog na ito. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa inyong mga puso, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin sa aming comment section. Ang bawat mensahe ninyo ay nagsisilbing inspirasyon sa amin upang patuloy na maghatid ng mga kwentong nagbibigay ng aral at kalinga. Mag-subscribe na rin po kayo upang hindi mahuli sa aming mga susunod na obra maestra. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng buhay, nawa ay manatiling maningning ang inyong pag-asa.